ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Iba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayo rin, Mga kapatid, nasa unang biyernes tayo ng buwan ng Disyembre, unang biyernes ng bagong taon ng ating liturhiya sa panahon ng Adbyento o pagdating ng ating Panginoon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon, lalo tigit na ang ating intensyon na pasalamat para sa ating poong Jesus Nazareno. Sama rin natin ang intensyon ng lahat ng mga narito sa labas at sa loob ng Basilica Minor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na makiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pangako ng Diyos na kanyang tubusin ang kanyang bayang Israel na pinahayag ni Propeta Isaiah ay natupad sa ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, na kung saan kanya pong pinagaling ang dalawang bulag upang makakita sa himala ng kagalingan at ng habag, awa at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngunit sa mga sandali sa buhay natin na hindi natin pinahalagahan ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kilos sa ating buhay, at dahil sa ating karapukan at kasalanan, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming Panginoong Hesus Kristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami ay marapatin mong hanguin pakundangan sa iyong paglingap. At kami pagindapatin mong palayain pakundangan sa iyong pagliligtas kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel, sapagkat ang malupit at mapang-upas sala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan.
Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon ay darating, ibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Upo, Panginoon," sagot nila.
at hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. At nakakita na sila, mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Isos na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Isos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Masaya tayo ngayon dahil ngayon ay unang Biyernes ng buwan ng Desyembre, unang Biyernes ng Adbyento. At siyempre, kahit na maghiksikan, hindi po yan ay mahirap sa atin dahil atin pong ipinapahayag ang ating dakilang pag-ibig sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Pong Isus Nazareno na siya pong tumawag sa atin ngayong araw upang ang kanyang pag-asa na tema po sa buong linggo, pag-asa, ay magkaroon po ng tunay na pangyayari sa buhay natin. Ang buong linggo, ang tema ay pag-asa, pero bawat araw ay may tema din. Ang tema ngayong araw ay ang kagalingan o pagaling o sa ating salita, paghilom. Sa atin pong unang pagbasa, ang paghilom o ang kagalingan ay ipinapahayag sa hula ni Propeta Isaiah, Kapitulo 29, verso 17 hanggang 24, na kung saan una, mayroong pagbabago sa kalikasan na magkaroon na ng mga kagubatan o tanim sa mga lupain na walang tanim. Ang mga bulag makakita na, ang mga bingi ay makarinig na, at ang mga may palalo ang isipan ng mga masasama, ibagsak, at ang lahat ng tao ay babalik na sa Diyos. Dahil ayon pa sa ating Salmo 26 ngayon, ang Panginoon ay siyang tanglaw at siya rin ang ating kaligtasan. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 27 hanggang 31, atin pong natunghayan ang pagaling ng ating Panginoon sa dalawang bulag. Una, nagtanong ang ating Panginoon, at ito ay maganda pong nating tingnan bakit kaiba ang kanyang tanong. Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Ito yung tanong ng Panginoon na tanong din para sa atin. Naniniwala ba tayo? May pananalig ba tayo ng ating Pong Isus Nazareno magpagaling sa atin? Alam nyo, anong sagot ng dalawang bulag? Opo, Panginoon. Dapat ito rin ang ating sagot sa kung ang Panginoon ay nagtatanong sa ating mga puso kung tayo may hinihiling, magagawa ba ito? At kung sinasabi nating opo, napatibay ang ating pananalig sa Kanya. At dahil nanalig tayo, sinabi ng Panginoon, mangyari sa inyo ayon sa inyong paniniwala. Ibig sabihin, gumaling kayo. Hindi na kayo maging bulag dahil sa pananalig, pananampalataya o paniniwala. Sino ba rito ang may paniniwala at pananalig sa Pong Isus Nazareno na siya po'y magbigay sa atin ng mga biyaya, pumalakpak ng mas malakas pa upang ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng ating Pong Isus Nazareno ay sumasa atin. Naway ang biyaya niya siksik, liglig, agno at saka nag-uumapaw. Amen? At dahil dito, atin pong tingnan, mayroon pong iba't ibang kagalingan o pagpagaling. Una, ang tinatawag ito, physical na kagalingan o paghilom. Ito yung nangyari sa dalawang bulag, physical na paghilom, na ito'y ginagawa ng Panginoon. Hindi po sa kusang ibibigay lang niya, may pananalig, may panampalataya. Pangalawa, emosyonal na paghilom. Tayo pong lahat ay mayroon pong mga tao may pinagdaanan sa buhay.
Kuminsan ang relasyon natin hindi gaanong maganda, pero kung tayo nananalig, naniwala sa Panginoon, magkaroon po ng isang panibagong relasyon ang isa't isa, magmahalan, mayroong pagpatawad, mayroong habag, mayroong pagtanggap, sapagkat tayong lahat ay mga anak ng Diyos at dahil dito magkaroon tayo ng kagalingan. At pangatlo, spiritual healing. Ang spiritual na paggaling sa atin. Dahil kulang naman talaga tayong maugnay sa Diyos. Wala pong isa sa atin na perpekto at karapat-dapat na maugnay sa Panginoon Diyos. Pero dahil tayo ay minahal ng Diyos, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Magkaroon tayo ng spiritual na kagalingan. Kung tayo'y nananalig sa Kanya, magpatuloy na magparubdob sa ating pagpapahayag ng ating pananalig sa Kanya. At dahil dito, ang ating pag-ibig ay lumalalim sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng spiritual na kagalingan. At kung magkaroon na tayo ng physical na kagalingan, emosyonal na kagalingan, spiritual na kagalingan, tayo po ay magkaroon na ng pagtanggap sa Panginoon na dahil sa mga himala na Kanyang ginagawa sa ating buhay, siguro hindi niya alam, may himala din ang Diyos sa inyo. Di ba pagkagising ninyo, buhay pa kayo? Di ba humihinga pa kayo? Makakain pa kayo ng mabuti? Ito yung himala na kuminsan hindi natin pinapansin. Iyon ang binigay ng biyaya ng Diyos sa inyo. Pangalawa, kuminsan may mga biyaya na basta't darating lang. Kuminsan magpasalamat kayo sa tao, hindi nyo alam na iyon ay galing sa Diyos. Maganda yung iba sinasabi, salamat sa Diyos, may nagbigay sa akin ng ganito. Yun ay himala na mula sa Diyos. Pangatlo, hindi nyo alam ang himala na nangyari sa buhay ninyo. Marupok man tayo, wala mang perpekto sa atin, mayroon pa ring pagpapatawad na ibigay ang Panginoon sa atin upang tayo ay babalik sa Kanya, upang tayo ay mapas sa Kanya, upang tayo ay buong buo na makiisa sa Kanya. Sa pamagitan ng sakramento ng pabatawad o kumpisal, sa pamagitan ng Eucharistia na tayo nagkakatipon at tayo'y magkaroon ng tunay na kagalingan na siya ay kasama natin lagi sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Atin pong itutugon, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Sa simbahan, naway maging isang kapanipaniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng dalawang lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapaan nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahiling. Ama naming nasa langit, pususin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksi mo ang kadiliman sa aming buhay upang mapagsikapan kami na
sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak na buhay at naghaharing kasama mo't ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Dala sa altar mo, pati puso namin isip, tinataas sa'yo, habang naghihintay kami kay Kristo darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapang tunay marapat na kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinihiyang mamuhay ng mahirap upang pagsamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa namang si awit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at langgang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang mahalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak niya ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo
namin ipahintulot sa tukso at ialya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Yun na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sing banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at atin pong dadasalin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na na poong poong Jesus Jesus Nazareno, banal ang iyong iyong pangalan. dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at ng alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa upang magmahal at magkakaisa kaming magtaguyod na iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kalwalhatian
magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, lalo na ngayong unang biyernes ng buwan ng Disyembre at unang biyernes ng Adbyento, upang magpasalamat sa ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga narito. Salamat sa lahat ng mga naugnay sa iba't ibang social media platform. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik, liglig, at nag-uumapaw. Ang tema po natin sa buong linggo ay pag-asa. Pag-asa ng mga propita. At ngayong araw, ang ating pong tema ay kagalingan at paghilom. Ang kagalingan at paghilom ay nauulit po sa Biblia ng 450 times. At sa salitang Hebrew, ito po ay lerapi. At sa salitang koinoko na Griego, ito po ay terapino. At sa salitang Latin, sanare, sa English, healing, sa ating salita, paghilom at kagalingan. Naway tayo ay magsentro sa ating mga puso, sa ating Panginoon. At ang pananalig natin sa Kanya ay siyang magdala ng spiritual healing. At ang ating pakikitungo sa ating kapwa na may habag at pagmamahal ay magkaroon din ng kagalingan o paghilom sa ating relasyon, sa ating puso, at higit sa lahat, ang kagalingan sa ating pamilya. Ngayon po, ang pabasbas. Nangyari po lang ito sa bagya, mga bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kiningan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtano nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasugutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa mitan ng benisyon ito na maalala ang pakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
trono, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.